Yung mga boss, meron na naman tayo ditong project, Mitsubishi Destinator. Pakita ko lang sa inyo ang ikabit ko. Okay, ito mga boss yung Mitsubishi Destinator. Yan yung itsura niya. Makita nyo. Tapos ang ikakabit ko dyan mga boss ay auto style horn or busina. Yan. Okay. So yan yung itsura niya at ito yung pinaka-busina niya. Yan. Okay. So dito ang busina niyang stock mga boss ay ang pagkakaalam ko isa lang. Ito lang yun. Tapos ay ma-access natin yan dito. Kung makikita nyo yan dito, ayun. Yun yung socket na yun. Kaya pag magpapalit tayo ng busina, madali natin ma-access yung pinaka-pin o pinaka-socket niya. Okay, pakinggan muna natin yung stock na tunog. Check natin kung bukas itong Mitsubishi Destinator. Ayan, bukas siya. Okay, pakinggan natin kung ano yung tunog. Yun. Okay. So, ang pakinig ko ay parang dalawa ang busina niya. Pero i-confirm ko rin mamaya. Pero ikakabit ko na muna yung busina na PIAA. So, sa pag-install ko, hindi na kailangan kalasin ng bumper. At dito ko naman siya ilalagay. Magbabracket lang ako dyan. So, nakagawa na ako ng bracket mga boss. Magawa lang tayo dyan ng 8 inches. Tapos, i-bend lang natin ng 3 inches dito. Tapos, ang lagay niya na ay dito. Yan, pag ganun. Yan, syempre, i-sprayan ko yan ng black. Okay? Tapos ito, i-bend ko pa ito para pumantay. Dapat ganyan ang itsura niyan. I-bend ko pa ito. Okay? So, yun. Ganun ang style niyan. Ipapakita ko sa inyo pagka na-bend ko na yun. Yung mga boss, na-bend ko na. Ganyan ang itsura niya. Ayan. Okay? So, pag ganyan yan. Kasi ang pwesto niyan mga boss, pag ganito. Yan, nakaganyan. Kaya dapat, ganun ang pwesto niyan. Okay? Kailangan nakapantay yan yung pwesto natin nakapantay na ganun. Kaya kailangan nating i-bend yung pinakabakal. Tapos ganyan ko yung binend. Pinilipit ko lang yan ng ito, yung martilyo. Yung ganun lang. Para yung itsura niya, yung busina natin, ganyan pa rin ang pwesto. Yan, pa ganyan. Okay. Kasi nakapihit yung pwesto natin ng bracket eh. So dito tayo mag-a-adjust sa ilalim. Yan. So okay na ito. 8 inches. Tapos bend natin ng 3 inches dito. Tapos yun, susukat lang natin yung ano natin dito, yung butas dito. Pag ganyan, no? Yan. Tapos dito, ay di yun lang yun. Dulo-dulo lang. Okay? So, pipinturahan ko na yan, tapos magwa-wiring na ako. Hanapin ko na lang yung, siguro yung isa pang busina dito. Kasi pakinig ko ay dalawang busina niya eh. Okay? So, ganyan lang yun, yung ating bracket. Pag yun ay hindi natin kakalasin ng bumper. Yan. At ito na nga mga boss yung ginawa ko. Ganito naman. So naghinang na ako dyan. Mula dito. Tapos papunta dito. Nakaparallel lang yan. Ayan kung makita nyo. Tapos ganyan na magiging position yan. Yan. Tapos yan isasabit ko na yan dito sa taas. Tatanggalin ko yung tornilyo. Tapos ibabaybay ko na yung wiring yan dito. Tapos papunta doon sa dulo doon. Hanggang sa makapunta na ng battery. Tapos kukuha na lang ako dito, mag-iiwan ng wire para magkuha ng source para sa busina. Kakalasin ko na to. Okay? At dahil nga hindi kasya mga boss dito, hindi ko may access na ipasok dun sa ibabaw yung busina na may bracket. Dito ko na ginawa. Yan. Tinanggal ko yung mga clip dito, tapos inangat ko yung mismong cover dito. Tapos saka ko pinasok, tapos yun ay kukuhain ko na lang dun. Ayun, oh. Yan. Dudukutin ko na lang dito yun. Para maitaas ko dito. Okay? So, ganun lang. Kuha lang ako ng panungkit na kawad. Kaya mga boss, na isabit ko na yung pinaka-bracket at yung pinaka-busina. Ang ginawa ko lang dyan, gumamit lang ako ng kawad. Yan. Inilubog ko dito. Yan. Tapos, isinabit ko dun sa may butas na yun. Ayun. Yan. Inilagay ko dyan sa butas dyan yung ito para hindi malaglag. Tapos yung pinakadulo niyan, yung pinakadulo nito, kinapa ko dito sa ilalim. Tapos kinuha ko yung dulo nito. Inilusot kong ganun. Yan, nilusot kong ganyan. Tapos pagkalusot nun, saka ko kinuha dito sa ibabaw. Tapos yun, yung pinaka-busina,
kinuha ko na yan, dire-diretso na, para makuha ko ito. Yan, nakapwesto na yan. Tapos maglilinya na ako papunta dito. Yun, ganun lang. Tapos mag-iiwan ako ng wire para sa switch dito. Para doon sa busina. Tapos ang relay, dito ko na ilalagay yun. Okay? So, diretso ulit. Okay, ganito naman ang ginawa ko mga boss. Yung pinakadulo niya, yung dito, yung tumapat dito sa tornilyuhan na to, pinutol ko na. Ayan. Di ba, hindi ko pa pinuputol yung kanina. Pinutol ko na yun, yung dalawang wire na yan. Yan. Pinutol ko na yun. Tapos yung kabilang wire, hindi pa. Diretsuhan pa yan. Ito kasi, ilalagay ko na dyan sa body ground. Yan, chassis ground. Tapos yung kabilang dulo mga boss, nilagyan ko ng hinang para itutusok ko na lang doon sa original socket niya. Tapos yan, yung dalawang wire na yan, dadalhin ko na yan doon. Okay? Pipiliin ko na lang mamaya kung alin yung magti-trigger para sa busina. Sa switch ng busina. Okay? Para sa 86 yun. Tapos yung isa naman para sa 87. Okay? So, ayusin ko na muna to. Babalutan ko ng tape. Yan. Yung dalawang wire, yan. Yung isang wire para sa ground at yung isa para sa busina or sa 87 ng relay. At itong isang dulo na to, tutusok ko na yun doon. Tapos, hindi ko pa puputulin yung dulo niyan. Ayan. Kailangan hindi nyo muna puputulin yun. Okay? So, diretso ulit tayo. Okay, ganito na ginawa ko mga boss. So, dito, naitornilyo ko na yung ground. Doon sa dalawang wire niya na galing doon sa busina. Yan. Yan yung galing sa busina. Pumuto lang ako ng isang wire para itap ko dito. Tapos, yung pinagputulan ko na dulo, ito na yun. Para isasaksak ko doon sa stock na socket ng original na busina. Tapos yung dalawang wire na yun, na duluhan, nilinya ko na yan dyan. Tapos dito, tinawid ko sa ilalim. Ayan. Tapos nilagay ko dito, tapos nag-cable tie lang ako hanggang dumating dito. Dadalhin ko yun hanggang dito. Ayan, dito ko ilalagay yung relay para yung ground ng relay, dito ko na ilalagay. Tapos positive ng 30 ng relay. Diyan na yun. Okay? So dito sa dalawang wire na to, mamimili lang ako dito kung alin dito yung galing sa busina na stop o yung source at yung papunta sa busina na wire na PIAA horn. Ayun yung busina. Okay? So balik na ulit tayo. Linya na ulit. Okay, nailinya ko na mga boss. Ito na yung relay. Yung dalawang wire natin kanina na inilinya na galing dun. Yung isa niyan para sa 86, ito na yung galing doon sa socket na original ng busina. Tapos yung isang wire, yun na yung papunta sa bago natin busina na PIAA. Number 87 naman yun, itong relay. Tapos itong number 30, para dito sa rekta sa battery. At number 85, ilalagay ko na lang yun dito sa ground. Tapos, yung busina niya, dalawa pala yun. Gaya nga nung pakinig ko kanina, nandito rin sa location dito yung isa. Makikita nyo yun dito, makakapa. Kapa dito eh. Makikita nyo yun dito, sa part dito. Kasi nga boss, ibusina mo nga. Yung doon sa kabilang side, doon sa visible na busina, nahugot ko na yun. Tapos yung isa nandito. Yan, dito sa part na to. So, i-disable ko na rin yun para yung PIAA horn na lang ang makikinig natin busina. Okay? Yan yung setup niya. Ilalagay ko na lang yung 30 with fuse at ground number 85. Okay? So, yan yun. Okay mga boss, na-setup ko na yung relay, ground, number 85, number 30, rekta sa battery with fuse, 15 amperes. Tapos yung yung stock na busina, ma-access nyo lang yan, parang parehas lang dito. Nandito rin siya sa party dito. Yan, part dito. Madudukot nyo siya dito sa part dito, tapos kakapain nyo rin siya dito. Tapos, ito na yung socket niya. Ayan, nung isa pang piraso na stock na busina. Kaya sa susunod na mag-set up ako ng busina, dahil nandito yung relay, dito na ako magtatap ng source na number 86. Hindi na dito. Kasi lumayo pa ako eh. So dito na ako sa susunod magtatap. Yan. So ngayon, nilagyan ko na ng relay, ng fuse. Titestingin na lang. Yeah, testingin mo nga. Okay, titestingin natin yung busina. Testingin natin ah. Okay. Isa pa. Yun yung ating tunog ng PIAA horn. Yan. Okay? So yung dalawang busina na stock, ang location niya ay ito, nandito. At nandito din yung isa. Makakapaan nyo naman yun. Hindi ko lang maipakita sa Pero yun, nakita nyo yung tornilyo na yun. Yun yung pinaka-bracket niya. Yung pinag-tornilyohan. Okay? So tapos na ito. Ano ba ito? Mitsubishi, Destinator. Yun.
Mitsubishi Destinator. Kabit lang nung PIAA horn. Okay? So sa susunod, dito na tayo maglalagay ng source or number 86 ng switch ng busina. Okay? So yun. Dito kasi ako nag-tap eh. So okay na to. Yun lang. Ganun lang ang setup niyan mga boss. Dito ang bracket ng busina. Yan. Okay? L-type lang yan na 8 inches tapos bend lang ng 3 inches. Tapos yun, butasan nyo na. Okay? All goods. Thank you, thank you.